Mabangong amoy mula sa kabisera. Higit na mainam kaysa sa mga karaniwang gamit sa probinsya. Magandang klase. Ano naman ang dalawang ito? Ang tawag dito ay luncheon meat. Hindi lang masarap, matagal pa bago masira. Ano? Matagal bago masira. Paano nangyari iyon? Anong luncheon meat? Saan ba talaga ito galing? Tagapayo Zoo. Ang paraan ng paggawa ng luncheon meat na ito ay sikreto, basta napakasarap ng lasa. Napakasarap. Talagang napakasarap. Mayroon pa lang. Ganito kasarap na pagkain sa mundo. Tagapayo Zoo. Marami pa akong luncheon meat na hawak ngayon. Pero ang mga karaniwang tao ay hindi kayang bumili nito. Tagapayo Zoo. Pwede bang tulungan mo akong magtanong? Sa mayayamang pamilya ng Zhejiang County, kung interesado sila sa luncheon meat na ito. Huwag kang mag-alala batang Ginoong Shen. Sa sarap nito, kahit hindi mo sabihin, igagamit ko rin ito panghanda sa mga espesyal na bisita. Ang mayayamang pamilya ay siguradong bibili sa iyo agad. Batang Ginoong Shen, dahil mananatili ka ng ilang araw sa Zhejiang County. Mainam na kumuha ka ng ilang tagapagbantay. Iyan din ang iniisip ko. CJ, mag-aatas ako ng tao para tulungan kang pumili ng mga tagapagbantay. Pupunta rin sa bilihan ng alipin para ibili ka ng mga utusan. Maraming salamat kung gayon tagapayo Zoo. Makinig kayo dahil pumirma na kayo ng kontrata. Habang buhay na kayong pagmamay-ari ni Batang Ginoong Shen. Kung sino man ang magtataksil, huwag niyo akong sisishin kung pugutan ko kayo ng ulo. Batang Ginoong Shen. Salamat. Bakit biglang bumili ang Batang Ginoo ng ganito karaming utusan? Natatakot akong hindi ko sila kayang pamahalaan ng mag-isa. Huwag kang mag-alala, dahan-dahan lang. Ayusin muna natin ang matutuluyan nila. Ate Wen, natatakot ako. Huwag kang matakot, Xiao Bao. Ate Wen, sa tingin mo, ibebenta ba tayo ulit ni Batang Ginoong Shen? Hindi ko alam. Swerte na nga nabuhay pa tayo. Kahit papaano sa ngayon, may masisilungan tayo. Ilang beses na akong naibenta. Muntik na akong mamatay. Wala nang mabait sa atin sa mundong ito. Para na tayong mga ligaw na aso na naghahanap lang ng makakain. Huwag kayong matakot. Hindi na kayo ibebenta ulit. Panatag na kayong manatili dito. Totoo ba ang sinabi niya? Talaga bang pwede tayong manatili dito? Siguro. Talaga. Luto na ba ang hapunan? Kainan na. Ano ito? Grabe ang bango. Ang sarap naman ng pagkain. Ate Wen, sa tingin mo para sa atin ba ang masasarap na pagkain ito? Ganyan talaga ang mga mayayamang Ginoo. Hindi naman tayo itinuturing na tao sa ganito kasaganang pagkain. Paano naman nila ibibigay sa atin ito? Napakabango. Grabe ang bango. Ang tagal ko nang hindi nakakakain ng busog. Noon sa bentahan ng alipin, hugas bigas at darak lang ang kinakain ko. Kung papakainin niyo ako nito, gagawin ko ang lahat para sa inyo. Nga, huwag na kayong umasa. Siguradong hindi para sa atin. Ang masasarap na pagkain ito. Hindi para sa atin ito. Anong tinutungangan niyo dyan? Luto na ang pagkain para sa inyo. Bakit hindi pa kayo kumuha? Batang Ginoo. Ang mga pagkain ito ay talaga bang para sa amin? Malamang. Pero ngayon lang ito Kayo na ang magluluto sa susunod. Batang Ginoo, talaga bang ibibigay niyo sa amin ang pangmayaman na pagkain na ito? Siyempre. Pumila na kayo at kumuha ng pagkain dali. Sige na. Salamat sa pagkain, Batang Ginoo. Kumain ka ng marami. Kumuha ka pa kung kulang. Salamat. Kumain ka pa para lumaki ka. Salamat, Batang Ginoo. Heto. Salamat, Batang Ginoo.
Dahan-dahan lang. Kumuha pa kayo kung kulang. Opo, Batang Ginoo. Wen. Sabi mo hindi para sa atin ito. Sa tingin ko siya na ang mabait na tao sa mundo. Nagkamali ako. Iba siya sa lahat. Binigyan niya tayo ng ganito kagarbong pagkain. Kung makakakain ako ng kanin araw-araw, kahit ipagpalit ko pa ang buhay ko, para sa Batang Ginoo ay gagawin ko. Handa akong gawin ang lahat. Hindi biro ang kasabihang. Ang katapatan ay nabibili ng malasakit. Batang Ginoo, ang utang na loob na ito ay hindi matutumbasan. Ako si Dingwen na nagpalaboy-laboy. Ang tanging nakita ay ang kalupitan ng mundo. Ngayon ko lang nalaman, ang tunay na malasakit. Sa totoo lang, anak ako ng isang general. May alam ako sa pakikipaglaban. Dahil sa trahedyang sinapit ng pamilya. Kaya ako humantong sa ganito. Kung hindi mamasamain ng Batang Ginoo, kahit babae ako. Nais kong maging tagapagbantay nyo. Pagsisilbihan at proprotektahan ko kayo habang buhay. Gagawin ko ang lahat para sa inyo. Susundin ko ang lahat ng inyong utos. Ako rin. Ako rin po. Sige na. Tumayo muna kayo. Salamat, Batang Ginoo. Kumain na kayo, bilis. Mayroon pa dito. Halik kayo rito. Salamat, Batang Ginoo. Bibi. Si Kuya Hao ang talaga. Ang pinakamabait na tao sa mundo. Isang kainan lang. Nakuha na niya ang loob ng lahat. Ang galing. Huwag kayong mag-alala. Basta magtrabaho lang kayo ng maayos. Hinding-hindi ko kayo pababayaan. Opo. Salamat, Batang Ginoo. Halika. Batang Ginoo. Tandaan mo ang sinabi mo kanina. Simula ngayon, ikaw, na ang aking tagapagbantay. Masusunod, Batang Ginoo. Proprotektahan ko kayo sa abot ng aking makakaya. Kumain ka na. Linisin mo ito pagkakain. At dalhin mo sila sa pahingahan. Huwag niyong istorbohin ang punong bahay. Masusunod, Batang Ginoo. Tara. Bilangin natin ang pera. Malaki ito. Bilangin mo. ₱19,900 tael. Itong ₱9,900 ay gamitin niyo sa bahay. Ang matitira ay ipapalit ko. Ng ginto sa mundo ng immortal. Hawakan mo. Mayaman na. Kuya Lee, may trabaho tayo. Hauzi na bigatin. Ano yun? May mga gintong pamana ulit. Pwede bang kunin nyo? Hindi kaya. Isang kahon na naman ng ginto yan. I send mo ang address. Bakit hindi ka makontak kahapon? May ginawa ako kahapon. Naka-off ang cellphone ko. Habulin ka ng babae ah. Kinuha ni Luxingyaw ang number mo sa akin. Anong kailangan niya? Gusto kang makipagkita. Gusto raw humingi ng tawad sa nangyari sa reunion. Wag na, hindi ko naman dinamdam iyon. Tingnan muna natin ang ginto. CJ. Grabe. Ikaw, bata ka. Hinukay mo ba ang libingan ng ninuno mo? Mag-ingat ka sa pananalita mo. Tingnan mo dali. 50,000 gramo lahat. Base sa presyo ng ginto na 770. Ang kabuuan ay 38,500,000. Gaya ng dati, ibabawas ang labor at refining. Babawasan ng 2,2 milyon. Bibigyan kita ng 36 na milyon. Ayos lang ba? CJ, sasabihan ko na ang accounting. CJ. Ayos. Tawagan mo ako kung mayroon pa sa susunod. Aalis na ako. Mukhang kailangan kong magrehistro ng kumpanya at bumili ng bodega para mag-imbak ng mga gamit. Hello, customer service. Kailangan ko ng 50 pares ng sapatos na Jifang.
50 set ng uniformeng camouflage, at maraming mabibigat na backpack. Ngayon din, kailangan ko ring bumili ng mga training materials, sandata, at gamot. Kailangan kong bumuo ng isang magaling na hukbo. Anong klaseng damit ito? Anong damit to? Ano ito? Mahusay. Mula ngayon, ipapatupad sa pamilya Shen ang pamamalakad na militar. Si Ding Wen ang inyong magiging instruktor. Batang Ginoo, ano po ang pamamalakad na militar? At ano ang instruktor? Ang alam ko lang ay tagapagsanay. Akyat kayo, akyat. Oh. Ang pamamalakad na militar ay ginagamit talaga sa digmaan. Kaya kailangang pagtibayin. Pagkatapos nito, ay lalakas sila sa trabaho. Naiintindihan ba? Opo. Mabuti. Talagang may lahing general ang Batang Ginoo. Sige na. Nariyan ba si Batang Ginoong Shen? Ako si Pulis Wang. Nakabalik na ang punong bayan mula sa opisina ng gobernador. Gusto kanyang makausap. Kuya Hao. Siguradong narinig ng punong bayan na bumili ng bigas ang pamilya Zhao sa atin. Gusto niyang makahingi ng pera. Alam ko na, titingnan ko. Pasensya na sa paghihintay. Mukhang hindi maganda ang sadya ngayon. Baka hingan ka ng pera para sa kalamidad. Salamat sa paalala, tara na. Halika. Punong Bayan Wang. Nandito na si Batang Ginoong Shen. Pagpupugay sa Punong Bayan. Si Zhao Kai. Talagang parang multong ligaw. May kailangan po ba? Ang Punong Bayan sa akin. Alam dapat ni Batang Ginoong Shen ang tungkol sa tagutom. Wala pang pondong ibinababa ang palasyo. At dumagsa naman ang mga biktima ng kalamidad sa Zhejiang County. Nais kong manghingi ng tulong sa inyong lahat na naririto para makalikom ng pondo sa kalamidad. Nais kong manghingi ng tulong sa inyong lahat na naririto para makalikom ng pondo sa kalamidad. Ako pa talaga ang pinuntirya. Hindi ko pwedeng umpisahan ito. Batang Ginoong Shen, ayon sa batas, ang sinumang nagnenegosyo sa bayan ay dapat magbayad ng buwis sa gobyerno. Kung buwis ang pag-uusapan, ang mga naririto ay nagnenegosyo ring katulad ko. Ang buwis ba nila ay dapat ding singilin ng sabay-sabay.